Isa-isang nagtungo sa pagkainan ang mga panauhin. Si Padre Sibila ay masayang-masaya, samantalang masama naman ang loob ni Padre Damaso. Pinag-aagawan ni na Padre Damaso at Padre Sibila ang kabisera. Ang luklukan ko ay para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at konstitusor ng natirang may bahay. Alang-alang na rin sa inyong gulang at tungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po sa katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Isabel, handa mo na ang mga pagkain at nang makakain ang ating mga panauhin. Ipinahain ni Kapitan Tiago ang tinolang manok at tapat sa pinggan ni Padre Damaso ang mangkok na may namang leeg at isang pakpak. Humigop siya ng sabaw at pinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Ay nakalimutan mo na ang iyong bayan dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Kahit kalimutan ako ng aking bayan, sa lahat ng sandali ay inaalala ko siya. Aling bayan ba sa Europa ang naiibigan ninyo? Kahit anong bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Ano naman po ba ang pinakamalagang bagay ninyong nakita at naging katangi-tangi sa pamumuhay, sa pananampalataya at sa lahat na? Bago ako tumungo sa isang bayan, ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan. At pagkatapos, ay wala ng katangian ang bawat makita ko. Ngunit natiyak kong ang kasaganaan ng isang bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Sumagot ng pabalang si Padre Damaso, kaya nangamba ang lahat na baka magkaroon ng kaguluhan. Mga Ginoo, hindi nyo dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura. Nagpagunita ito sa aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas, kaya't maraming dapat lutasin. Mga Ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita na ninyo, iyon ang kasamaang dulot ng pagpapaaral sa Europa. Dapat nang ipagbawal ng pamahalaan ng gayon.